Hi guys, this is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tanchung TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using your social media, Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchung. And visit my blog. It's www.ilovetanchung.com. Today, excited ako guys dahil i-share ko sa inyo yung mga nabili ko online, both Lazada and Shopee. If you haven't watched my previous video na nag-house raid or condo tour ako ng isang unit owner dito sa building na to, and then nakakuha ako ng idea sa kanya how to set up a smart home, iniunti-unti kong bilhin yung mga items na yon na magagamit ko para maging smart home. And then at the same time, yung mga kitchenware na din. Medyo slightly na invade naman ako doon sa mga nabilin niya for a condo unit upgrade. So sabi ko sa sarili ko, bibilhin ko siya. I asked him to send me the link doon sa mga actual products para hindi na ako makamali pang i-purchase yung mga mali, hindi pala compatible sa ganito, hindi pala compatible sa ganyan. I asked him to send a specific link wherein I'm going also to share you what doon sa description box below para at least kung gusto nyo mag-set up ng smart home ay magkaroon kayo ng idea. And hopefully, makatulong itong video na to. As of time being, medyo hindi siya masyadong sale. Sabi nang nag-recommend sa akin na si Hope na anytime soon, may mga sale daw. Pero nakita ko yung isang item, sale yung isa, tapos yung isa naman hindi. Kailangan kasi yung dalawa na yun para mag-work. I'd rather buy that simultaneously para at least, pag na-receive ko man siya paunti-unti, pag nabuo ko na siya, isi-set up ko na siya dito sa unit para magkaroon ng smart home. At the same time, yung kitchenware na din para makapagluto na rin tayo. So here's my first purchase. Samsung DeX or docking station. Unang item na binili ko, it's actually from Lazada. It's original Basios Type-C hub docking station for Samsung S8 Plus. It's amounting to 1,521 pesos plus 20 pesos na delivery fee. Total niya is 1,540.58. Kung ano tong item na to, it's a docking station guys na parang ganyan lang siya kaliit. Tapos itong S8 Plus ko, isasalpak siya, magiging PC na siya, maging parang computer, Android yung operation system niya. And then sa monitor na ako mag-layout kasi nga alam naman natin na sira na yung cellphone ko, basag na yung screen. Tapos ginamitan ko pa siya ng mouse para gumana kasi hindi ko na mapipindot yung screen. So sabi ko, ang mahal kasi ng paayos ng mahal kasi ang paayos ng screen. It's 10,000. So hindi ko rin siya mapapaayos agad-agad dahil nga lockdown ECQ. So sabi ko, baka mamaya wala na akong ma-receive na text at hindi ko na mapabasa. So since ang item na mas mura-mura is 1,540, yun na lang yung bibilhin ko, yung docking station, idadak ko na lang siya. Tapos may mouse, pwede ko siyang gawing computer. Ito na yung pinaka-operation system pero gagamitan ko siya ng monitor. Kasi since meron naman ako monitor para dito. So mukhang sulit naman siya. It is actually compatible sa S10, S9, S8 Plus, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Plus. Compatible siya. Isasaksak lang, isasalpak mo lang na ganun, and then merong HDMI papunta sa monitor, pwedeng TV, and then dun ka natitingin, yun na yung magiging screen mo. Tapos mag-iiba na yung resolution niya, magiging horizontal na siya, magiging parang computer. Parang computer talaga siya, personal computer, pero Android yung OS. Next item is 20 meters, 60 LED light. RGB po siya, so ibig sabihin red, green, and blue. Kung natandaan nyo, yung nilagay ko sa likod ng TV, yung LED light, ganun na ganun, pero 20 meters, sobrang haba niya. And then, ilalagay ko kasi siya dito sa ceiling para maging ambient light. And then, it is also compatible sa smart. So, meron siyang controller. Tapos, meron siyang microphone na pag halimbawa, nadidetect niya yung sound. May nadetect siyang sound. Sasabayan niya yung sound. Yung parang magiging disco siya. Kung gusto mo naman ambient lang, yung light niya, ganun na mangyayari. Kung familiar kayo sa drop-down ceiling tapos may ambient light, ganun ang gagawin natin. So, it's either ididikit ko siya or papagawan ko siya ng parang
kanto para doon ko siya ididikit for parang drop down ceiling ang dating niya, tapos ambient light. Tapos it is amounting to 4,900 plus 59 pesos na delivery fee. So, medyo quite mahal siya dahil Bluetooth siya. Pwede ko siyang pwede ko siyang i-control. At the same time, mahal siya kasi nga 20 meters. So, ipapaikot ko kasi siya. Sinukat ko tong buong ceiling. So, yun yung higing concept niya. Plus, bumili ako ng Smart Wi-Fi RGB GRB LED controller compatible for Google Assistant. Kasi nga, yung LED light na yun is Bluetooth lang. Hindi siya compatible for Google Assistant. So since magkakaroon tayo ng smart home, bumili na rin ako ng controller para halimbawa, i-voice command ko na lang like turn on the LED light or make it blue or i-disco ko siya or kung ano man yung i-utos ko, susundin niya. So at least smart, isa-synchronize ko siya. So partner siya is ang 20 meters at saka yung controller that is amounting to 353 pesos plus 50 pesos na delivery fee. Next item na binili ko guys is Outfit Smart Wi-Fi Power Strip. So yung para siyang saksakan or outlet pero smart ready siya. So ibig sabihin kung ano man yung isasaksak ko doon, for example, computer or cellphone or rice cooker or kahit ano, isasaksak ko sa dyan, uutusan ko na lang like turn on the rice cooker or help turn on the speaker, mga ganong drama sa buhay. So uutusan ko na lang siya, compatible siya sa Google Assistant. So that is amounting to 1,070 pesos point 10 centavos plus 50 pesos na delivery fee. So since dalawa yung in-order ko, so ang babayaran ko is 2,140.20. So next item guys is HomeKen Wi-Fi Universal Smart Plug AC 220 to 240 volt 15 ampere up to 380 wattage. Ang peraso niya ay 530 pesos plus 40 pesos na delivery fee. So, apat yung binili ko dyan. So, that's 2,160 lahat. Socket siya para isasaksak ko siya sa aircon, yung plug sa aircon, tapos doon ko isasaksak yung aircon para maging smart ready siya. Para kung halimbawa uutusan ko si aircon na, hey aircon, turn on, turn off. So, hindi na ako babangon, voice command na lang, ikakabit ko siya. So, kasi merong apat na saksakan kasi dito. So, apat yung binili ko. At least kung meron man akong extra na available na appliances, pwede ko siyang igagawing smart ready. Bumili ako ng smart socket. Ang pangalan niya ay Wi-Fi Smart Light Base for Smart Life, Toya, wireless remote control. Pero smart ready din siya, compatible sa Google and then Alexa. And then, ito naman, hindi siya saksakan, kundi yung paglalagyan ng bumbilya. That is amounting to 527 pesos. So, dalawa yung binili ko. Isa dito sa ilaw dito at saka yung lampshade ko. So, bumili ako para at least magiging smart ready siya. Then, shipping fee is 50 pesos. So, since dalawa yung binili ko, pero mga nasa 1,000 plus ang total niya. And then, bumili na rin ako ng smart bulb. Aside from saksakan, and then yung socket, bumili na rin ako ng bulb para sa CR or magagamit ko siya kung may extra na paglalagyan or bulb. Binili ko siya, 2 piraso yung binili ko. So, that's amounting to 280 pesos. So, mura lang siya, 280 pesos. Dalawa na yung binili ko plus 50 pesos na shipping fee para at least kung saan ko siya pwedeng ilagay or halimbawa napundi yung isa, mayroon akong extra agad. So smart bulb naman. Then bumili rin ako ng original to na Xiaomi Wi-Fi repeater. So kailangan ng repeater kasi yung Wi-Fi namin dito, sabi nga ng Deca na in-house provider namin ng internet is unlimited yung internet namin, pero na-figure out or na-find out namin na up to 10 gadgets lang pala ang pwede niyang i-connect. So since marami, i-connect mo kasi lahat yun sa Wi-Fi yung socket, yung bulb, kasi Wi-Fi ready siya So lalagpas siya ng 10, 'di ba? Sa saksakan pa nga lang ilang piraso na yung nabili ko. So lalagpas siya ng 10. So hindi na siya babasahin ng internet yung Wi-Fi router ko. So kaya bumili ako ng repeater kasi yung repeater na to is up to 24 gadgets ang pwede mong i-connect para halimbawa yung Wi-Fi router ko i-connect sa repeater, then repeater papunta sa mga gadget para at least mahati-hati siya, kaya niyang kumonek ng up to 24 gadgets. So 24 ba kahit magdagdag pa ako ng maraming mga smart gadgets dito,
or mga smart socket, bumbilya na i-connect sa wifi, mababasan niya dahil sa repeater. So that is amounting to 649 pesos plus 45 pesos na delivery. Ewan ko ba, bumili ako ng men's sponge breathable bulge enhancer. Wala lang, naisip ko lang kasi 92 pesos lang naman siya. Parang yung pampaumbok, kasi nga diba nag-unbox ako ng mga brief, tapos dapat kasi umbok na umbok ka para maganda tingnan. So pag nag-summer, ganyan, magsuot ka ng bikini or something ganyan, para umbok, para malaki ducks tingnan. Para visually pleasant siya. Wala, na curious lang din ako kasi that's just only amounting to 92 pesos. Out of my curiosity, binili ko na lang siya, 2 piraso para at least pag nadumi yung isa, lalabhan. So pwede kong gamitin yung isa, so plus 50 pesos na delivery fee. Wala lang, naisip ko lang din kasi sabi ko i-add to cart ko na nga lang din. Medyo na-impulsive ako ngayon Supposedly, bibili ako ng mixer guys, yung pang mix ng egg or custard or yung pag mix, yung parang sa bakery, yung parang ganon. Gusto ko kasing mag-bake, ganyan, or magluto ng itlog or yung mga ganon para hindi na tinidor yung gagamitin mo, ganyan. That's only amounting to 600 pesos. So, na-purchase ko na siya. Kaso, sabi sa akin ng kaibigan ko na wag mo nang bilhin yan dahil umuusok yan, 2 gamitan lang, tapos yung bowl niya hindi pantay, tumatalsik-talsik or something, basta hindi siya worth it for the 600 pesos. Nakita ko mukhang maganda naman yung picture online. So yun yung mahirap kasi pag online shopper ka dahil deceiving yung picture. You really have to check the review. It's just that walang review. Sabi ng kaibigan ko, wag yan, nakabili na ako niyan, sirain yan. Pag-ipon ka na lang, hanap pa ng branded durable. Pag sa mall ka na lang bumili, pag gusto mong mag-baking, pag bumili ka ng mixer, para yung branded na lang. Ang nahirapan ako kasi nga ECQ lockdown, walang bukas na mall. So hindi tayo makakapagluto ng pang baking, di ba? Pero kinancel ko na rin siya agad right after. 600 pesos siya and then 40 pesos. Marami siya online. I-put ko na yung link below kung gusto niyo siyang i-check. And then, nag-purchase ako ng 5,500 pesos. Ito na po yung Google Assistant or ito yung pinaka-puso at utak ng smart home. Yun yung uutusan. Which is, pwede naman siya sa phone. Pwede rin siya dito sa remote. Pwede kong uutusan yung kasi nga, Google Assistant to Pipindutin mo lang and then uutusan mo, pwede siya. Kasi nakasynchronize siya dito sa Xiaomi na Android box. Plus, pwede rin dito sa cellphone, uutusan ko siya. Nagawa ko na to, diba? Kung napanood nyo last video. Ito, try natin Okay. Play Whitney Houston song on my Android TV. Sure, Whitney Houston from Spotify. Playing on MIBO X4. Oh, see? Ito yung gamit ko plus ito. Pero, bumili ako dahil at least ito, kung nakita nyo last time, yung Google Assistant ni Hope, na na-rate ko is medyo parang pahabang ganon. Mga ganito, yung mga ganyan. Ito, kagaya nito, ito parang nasa 4,000 na actually, barkada ko binenta niya kasi hindi niya naman ginagawa. Binenta niya na sa akin ng 2,500. Kinuha ko na. So, ang binili ko ngayon ay Google Nest Home Hub with Google Assistant. 7 inches, mayroon siyang touchscreen na 7 inches. Medyo okay siya kasi ang katulad kay Hope kasi 4,500. Ito, 5,500. So, 1,000 ng medyo pagitan nila, magkaroon ka na ng screen. Tapos yung screen na yun, nagdi-display kung ano yung i-cast mo, magka-cast ka from phone to screen or kung ano yung utusan mo, makikita mo doon like play ganito or di kaya ano yung weather ngayon, ano yung temperature ngayon, ano yung balita or ano yung utusan mo lang siya, magdi-display na siya sa screen and at the same time sasagot na rin siya. So kang Hope kasi walang screen, walang monitor. So maganda na rin to dahil hindi na ako bibili ng panibagong monitor kung halimbawa magpapakabit ako ng smart na CCTV camera, doon ko na siya ma-view. Or di kaya, pag nagpakabit ako ng camera doon sa pinto para makita ko kung sino yung kumakatok, doon ko na siya sa 7 inches na screen ko na siya makikita. Kahit papano, yung 1,000 na yun, worth it na siya for the products na separately ko siyang bibilhin. So, yun na lahat yun. So, kailangan ko lang bumili ng camera para doon sa CCTV or doon sa doorbell, pakikita ko na kung ano yung nandun. So, hindi na ako bibili pa ng panibago pang screen. So, that's amounting to
5,500. Tapos with smart Bluetooth speaker pa siya. May speaker pa siyang kasama. Yung medyo tinatayuan niya, speaker siya. Pwedeng Bluetooth, pwedeng doon magpa-music. Halimbawa, gusto mo yung ganong concept. Medyo high-tech na. Inuunti-unti ko siya. Yun kasi yung magiging puso at utak ng buong bahay. Yung smart home na yun. Kasi doon lahat i-connect. So, siya yung uutusan mo. Aside sa phone at saka dito sa remote. Kasi pwede rin itong utusan eh. Don't worry kasi unbox ko naman siya pa. I-review ko siya and then gagawa tayo ng panibagong video para sa mga next items na matatanggap natin. Tapos, bumili rin ako ng bagong case, battery case or battery juice case na 899 pesos. Walang delivery fee. 6,000 milliamps po siya na battery juice compatible for S8 Plus para ito kasi dapat ito okay pa naman to eh, kaso ang hirap kasi nito pag halimbawa may video ako na ita-transfer hindi niya nababasa yung USB. Gusto ko yung hindi na tinatanggal-tanggal pa, synchronize, pero ito gumagana pa rin to, ready to go pa rin siya, gagamitin ko pa rin siya kung pang travel or something similar, pero pag yun ang dumating, pwede siya dahil pwedeng i-connect agad sa computer, hindi na kailangan pang tanggalin yung case. So isi-synchronize niya kung ano yung laman ng cellphone mo. Halimbawa nag-vlog ako using my phone tapos ita-transfer sa computer, pwede na siya, mabilis na, hindi na kailangan patanggalin yung case kasi ito nasisira na siya dahil sa kakatanggal-tanggal ng case. Ayan o, nasira na siya sa kakatanggal-tanggal, tapos kaya mas nakakasira din sa phone dahil kawawa naman, di ba, yung hugot, hugot, ganun. So mas maganda pag sinaksak, pati yung case niya synchronize papunta doon sa paglilipat ng files. Since 900 pesos siya. And then, ito yung pinakamahal na item na nabili ko, guys. It's amounting to 11,199 sa Shopee. Ipuput ko yung link below para kung halimbawa gusto nyo bumili. Ito po yung air fryer, oven toaster, 10-in-1. So 10-in-1, pwede ako mag-bake, mag-roast ng chicken, mag-air fry, mag-dehydrate, maggumawa ng chips, mag-bake potato, kahit ano, pwede ko siyang lutuan doon, warm, french fries, burger, bagel, kahit anong pwedeng lutuin doon pwede, fried chicken. So it's amounting to 11,199 sa Shopee. Galing overseas pa siya, so binayaran ko na siya via GCash. Naantay ko na lang delivery, sa 22 siya, sa May 22 siya ipapadala. Sana dumating siya ng mas maaga, hindi ma-hold sa custom dahil kailangan ko na rin siyang gamitin dahil excited ako magluto-luto dito sa loob dahil nga since nandito lang naman ako, ECQ, lockdown, lahat provided ko yung pagluluto. So at least gusto ko mag-bake or kung ano man yung lutuin ko. Goodbye so far, ito yung pinakamahal na nabili ko. So though may discount naman na 100 pesos, so that's 11,099 pesos na lang yung binayaran ko. Pero mahal pa rin siya in real life. Pero ano kasi siya eh, isang item na siya, 10-in-1, sulit na siya for me. Sana, ang problema lang talaga, sana talaga gumana siya or maganda yung item, durable siya, pang matagalan talaga dahil nga hindi siya biro. Pero excited ako talaga dito. Plano kong bumili ng mga sensor para halimbawa pag pumasok or ano, gumalaw, para yung sensor na pinakita ni Hope doon sa kanyang unit. Paano yan? Nadidetect niya or naka-program or may something? Yung ilaw, naka-smart light yan. Tapos meron siya, ito yung sensor. Ah, okay. So, ito yung sensor. Yes, so, Ato, battery ba to? Kailan pa ba ng battery? So yung sensor na yan, tsaka dito meron. Parang ganito yung itsura niya, no? Tingnan mo. Ganito siya. So may sensor. Ah, okay. Dapat nakadikit sila. Ito yung may Anong battery nito? Parang maliit lang na ano. So ito yung kapag binuksan mo siya, doon niya nalalaman na bukas siya. Pag sinarado mo, yun doon niya malalaman na sarado. Kaya nagbabago yung ano. Sa Oo. Ngayon kasi sa Lazada, 3,395 pero isang set na siya, may mga sensor na, may ilaw na, 2 sensor. So, kumpleto na siya isang set. So, that's 3,395 pesos. So, sabi ko, ay, hindi ko pa naman siya kailangan. So, naka-wishlist muna siya. I-check out ko na lang yan kapag nag-sale. Kasi sabi ni Hope, abot do yan ng 1,700. Halos kalahati or halos talaga 90% sale daw talaga yan kapag nag-sale si Lazada. So, abangan ko na lang yan. So far, yun yung mga nabili ko. And then, may isa nang dumating, yung saksakan. I-unbox natin siya and then itatry natin siya sa next next video kasi mukhang mahaba na tong video na to. So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga na-purchase ko online sa Lazada and Shopee para i-upgrade tong bahay na to. Though hindi naman siya kailangan siguro, pero at least inuunti-unti ko siya. Ewan ko ba, alam ko kasi yung bagay na bibilhin talaga, na alam mong bibilhin ko talaga kaysa sa hindi. Sa inyo siguro hindi siya sa applicable dahil hindi nyo naman kailangan talaga magkaroon ng smart home. Pero for me kasi hindi siya essential
commercial pero medyo luho na siya, pero it's satisfying kasi it defines and it gives me more motivation to work harder and to earn more and then mag-ipon pa para sa mga ganitong bagay na medyo techy or tech savvy din kasi ako. Pag may technology talaga na pansin nyo, hindi naman ako masyadong ma-fashion, hindi rin naman ako ma-arte sa mga kung ano-anong mga damit-damit and everything. So sa gadget ako medyo technologically inclined ako. Nang kinikilig ako kapag merong something na bago na hindi lang na magagamit ko rin naman dito. Hindi lang siguro siya needs talaga na pagiging top priority. Pero for me, at least meron akong reason para kumita pa ng lalo at bumangon para mag-ipon pa lalo, di ba? Kung meron kayong tanong, kasi nagbabago-bago yung prices niya, pero yung mga links below, ipuput ko po, wala pa akong commission dyan, pero gusto ko kasi i-share sa inyo para at least kung magkakuha kayo ng idea kung gusto nyo mag-smart home pa unti-unti, or kasi sa last video, may mga nagtanong kasi dun sa comment kung saan daw nabibili, anong item, anong pangalan. So ito na po yun sa baba na po yan. Yan na po lahat talaga. Pati yung mga hindi ko binili, pero bala kong bibilhin, ilalagay ko dyan kasi may nakita akong basurahan na sobrang ganda. Bibili din ako ng basta marami pa tayong mga bibilhin, guys. Inuunti-unti ko lang kasi pagkatapos ng enhanced community quarantine na to, makaraos-raos tayo by end of June or July, ipapaayos ko na to, ipapaputol ko na yan para gawin nating maliit na kusina at pabili ako ng range hood para hindi na tayo mangangamoy. So yun, maraming salamat guys, sana natutunan nyo tong video na to at nakakuha kayo ng idea kung saan at ano yung mga pangalan at kung magkano ang bibilhin nyo para kung gusto nyong unti-unti magkaroon ng smart home or di kaya magkaroon ng air fryer, kitchenware. So, I'll put the description down below. Pati yung mga hindi ko pa nabili, naka-wishlist ko pa. So, I'll put the link down below para at least kung gusto nyong bilhin, go lang kayo. So once again, this has been Jonathan Urbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Sobrang excited ako talaga, promise. Excited ako. Sana talaga hindi pang bad vibes yung mga darating na item.